Isang katangian na taglay ang halos lahat ng nilalang. Sa mundo man ng mga hayop hanggang sa mga tao, at yan po ang natural na maging tagapagtanggol ng kanilang mga supling. Yung aso nga na kapapanganak lang nanganak lang mabangis na makipagpatayan sa sino mang dadampot sa kanyang mga tuta. Tao pa kaya? Disenyo ito mga kapatid ng ebolusyon. Sa ganoon ay magpatuloy ang mga salinlahi at ito rin ang pakay ng mga mekanismo sa likod ng mga aktibidad gaya ng pakikipagtalik kung bakit may kilig ang ligawan. Kahit na nga natural na anyo ng mga sanggol, di ba? Mahirap saktan yung mga cute na mga nilalang. At meron ding dahilan kung bakit ang mga may angking lakas sa ating pandinig ang uha ng mga sanggol. Pero mga kapatid, sadyang may mga pagkakataon na merong mga nakakalimot sa kanilang likas na tungkulin. Sa kwento natin ngayon kung sino at papaano, yan po ang ating malalaman sa kwento ni Nando. Si Nando ay literal na dugo at laman ang may kinalaman sa kanyang trabaho dahil matagal na po siyang matadero sa palengke. Ang kalungkutan ni Nando bilang tumatandang binata ay natuldukan lamang ng makilala si Rosana na ang trabaho ay may kinalaman din sa laman. Silang dalawa ay magsisimula ng isang pamilya at ang magiging simula sana ng kanilang ligaya. Pero sa isang iglap, isa sa kanila ang makakalimot sa tunay na diwa ng pagiging magulang. Simulan na po natin ang dulang pinamagatang Dugo ng Aking Dugo, Laman ng Aking Laman. Init ng panahon, pare. Oo nga, Aldo. Pag natapos ang pagkakatay natin ng baboy at naihatid natin ito sa mga nakapwesto rito sa palengke, kakapagpahinga tayo ng kaunti. Tapos, pagdating ng hapon, bumalik tayo sa sabil. Sa sabil na naman? May ibang parpa na malapit dito sa palengke, ah. Ay, gustong-gusto mong palaging sa sabil bumabalik. Nandun kasi yung tipo kong babae. Ayun. Kaya pala wala ka nang pinapansin dito sa palengke. May nagugustuhan ka na sa sabil, no? Sino sa mga go-go dancer dun? Hindi go-go dancer. Bihiga ng mga yun. Suplada sa mga tulad nating matador lang. Ang gusto nila, nakakurbata at dekotse. Oo nga eh. Mga mata pobre. Wala din namang tulad natin. Tama. Tama ka dun. Teka, pare. Sino nagugustuhan mo ron? Isa sa mga waitress, pare. May kilala mo siya mamaya. Nako, piyadong may boyfriend na yun, pare. Ganyan naman ang kalakaran sa mga bar, eh. Nambobola lang sila ng mga customer para siyempre may tip na matanggap. Pero paglabas na ng bar, nandun na ang totoong boyfriend. Naghihintay para sunduin sila. Paano mo naman nalaman? Sabi na sa akin. Nako, hindi totoo yan. Sa tingin ko, malinis ang pagkatao niya. Maganda na, wala pang bisyo. Rosana, gising na. Mainit na yung tong-itan sa labas. Ano, sasali ka ba? Laro tayo bago magsimula yung trabaho sa bar. Oo nga pala. Ay, laki ng talo ko kahapon. Kailangan makabawi ako. Kaya tumayo ka na riyan. Magkape pa tayo, habang nagtutong-it. O sige, susunod na ako. Maghihilamos lang ako, ha? Bilisan mo, ha? Nakaupo na yung mga kasama nating waiter sa waitress. Yung mga dancer, plakta pa sa tulog. Naku, dami kasing nainom kagabi. Maraming na-order na ladies drink. Tama. Doon lang naman sila kumikita. Mas maraming ladies drink, mas busog ang bulsa. Sagad naman sa kalasingan. Ganun talaga. Buti nga tayong mga waitress kahit paano. Pinayagan na rin may table eh.
Basta na-reserve na natin yung order ng customers Pero kapag nakitang inabutan tayo ng tip, nakikihati pa ang mamasan natin. Buisit. Hayaan mo na. Okay na rin. Kaysa wala tayong trabaho, di ba? O sige na, sumunod ka na sa labas ha. Baka ito na yung araw na swertehin tayo. Kahapon puro talo Oo nga sana nga. Swerte na ako sa araw na to. Ando, kumain ka muna bago ka bumalik sa bahay mo para magpahinga, ha? Oo, Ate Ibiang. Tamang-tama, gutom na nga ako. Kesa doon ako kumain sa palengke. Dito na ako dumaan para libreng tanghalian. Kung nag-aasawa ka na, may mag-aasikaso na sa'yo. Hindi yung dumadayo ka pa rito sa amin tuwing nagugutom ka. Nagsasawa ka na bang pakainin ako, Ate Ibiang? Hindi naman sa ganun. Kaya lang syempre, medyo nagkakaedad na rin ako. At ako naman ay hindi palaging malakas para mag-intindi sa'yo, ano? Kaya dapat mag-asawa ka na at mag-anak para may mag-aalaga naman sa'yo sa pagtanda mo. Hayaan mo. At kapag napasagot ko ang babae na gugustuhan ko, papakilala ko siya agad sa'yo. Ayun. Sa wakas may nagustuhan ka rin. Ano, taga rito ba sa atin? O baka isa sa mga tindera sa palengke? Hindi tindera, Ate Ibiang. Pahingi nga na sabaw nito sinigang. Sarap. Lasang-lasa ang asim ng sampalok. At ang hanggang sa iling haba. Eto. Teka, pagsasandok pa kita. Salamat to Ay, teka, Nando. Kung hindi tindera at hindi taga rito sa atin, sino ba yung babaeng yan? Saan mo naman siya nakilala? May kilala mo rin siya, ate. Yan mo't pipilitin ko muna siyang mapasagot. Mahirap na ipagyabang ko kaagad, tapos hindi pa nagiging kami. Baka sa uli, mabasted lang pala ako. Mas lalo nakakahiya yun, ano? Nando! Ba't ang tagal mo magbihis? Halika na! Baka marami ng tao roon eh. Sandali at itatrangka ko tong bahay ko. Walang masyadong importante na mananakaw sa loob pero iniwan ko magamit ko sa pagkatay ng baboy. Yung malalaking itak na gamit natin iniwan ko muna. Total, babalik pa naman tayo rito. Bago tayo magkatay uli mamayang madaling araw. Oo nga eh. Tama. Pero teka lang Ikaw ba yung naaamoy ko? Bakit? Napasobra ba ang pabango ko? Anak. Kailan ka pa natutong magpabango, pare? Nabili ko lang yan dyan sa malapit na grocery. Mabuti na yung pabango para magustuhan kaagad ako ni Rosana. Ayun! Rosana pala ang pangalan, ha? Oo. Minsan nabanggit niya sa akin. Gusto niya sa lalaki, yung amoy baby cologne. Wow! Baby cologne pala yan, ha? Kaya palang bango-bango mo, pre. Gusto tuloy kitang yakapin, eh. Tigilan mo na nga ako, Aldo. Oh, siya, yan. Naipadla ko na ang pinto ng bahay ko. Tayo na nga. Bago pa tayo pagpawisan at mawala ang amoy ng pabango ko. Hi boys! Anong order nyo? Ikaw sana, Rosana. Naku, Nando, ikaw pala. Pasensya na, dim light na kasi rito sa loob ng bar. Hindi agad kita nakilala. Biro lang. Bigyan mo muna kami ng tig-2 beer. Anong pulutan meron dyan? Fried chicken. Masarap ang fried chicken namin. Pwedeng buo, pwedeng wings lang, or legs lang. O ano, Nando? Mamaya ng pulutan. Beer muna. Okay, sige, babalik ako. Rosana, sandali lang. Pwede ba kitang ihatid mamaya? Ihatid saan? Dito kasi kami nakatira sa second floor nitong bar. Lahat kaming waitress dito, in-house. Dito kami nakatira. Ganun ba? Paano kita ilalabas? Alam mo nang, yung ibig ko sabihin. Magpapaalam ka sa mamasan namin. May bar fine parang katulad sa mga agogo dancer namin. Sige. Ako nang bahalang kumausap sa mamasan ninyo. Okay. See you later. Kukunin ko na yung una niyong order. Pare.
magastos yung babaeng nagustuhan mo. Paano naman magastos? Wala pa naman siya pinabibili sa akin Ganito kasi, hindi mo pa siya napapasagot. Pero magbabayad ka na ng bar fine para mailabas siya. Yun ang ibig ko sabihin, pare. Kung kaya ko naman bayaran, bakit naman hindi, di ba? Sa bagay, ganda ni Rosana. Mapapagastos ka talaga dyan. Oo. At saka gusto ko talaga siya, Aldo. Siya na ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Salamat. Sumama ka sa akin. Noon pa naman, type na rin kita. Kahit alam mong matadero lang ang trabaho ko. Kaya mo akong ilabas, kaya siguro malaki rin naman ang kinikita mo. Para sa'yo. Lalo kong sisipagan. Para sa akin ka palaging sasama. Huwag dyan, nakikiliti ako. Malakas pala ang kiliti mo sa leeg. Oo, Nando. Pero ang init ng mga labi mo. Dahil nakapanggigil ka. Gustong-gusto na kita maangkin. Nando, ang sarap ng mga halik mo. Ngayon ko lang to naranasan. Iba ka, Nando. Ikaw lang ang ganito kasarap humalik. Halika, Rosana. Papakilala kita sa ate ko. Teka, ubusin ko muna yung yosi ko. Mamaya na yan. Hawakan mo na lang muna. Sandali lang tayo rito. Ate Ibiang! Si Nando to, ate. Nandyan ka ba? Sandali. Nando? Kinabi ka. Di ka ba tutuloy sa palengke at... Teka, may kasama ka? Hi. Ate, si Rosana, yung babaeng sinasabi ko sa'yo. Naku. Pwede ba? Huwag mong ibuga sa harap ko yung usok ng sigarilyo mo, ha? Hindi ko naman sinadya, tinangay ng hangin sa harap mo. Pambihira. Pasensya na, ate. Rosana, baka pwede, patayin mo na yung yosi. Mamaya na uli. Sayang naman, mahal ng yosi ngayon. Lalayo na lang ako sa inyo, ubusin ko lang itong nasindihan ko na. Ay, naku. Nando, yan ba yung babaeng nagugustuhan mo ka mo? Oo, ate. Cute siya, di ba? Ay, naku. Aanhin mo ang cute. Kung may bisyo naman. Nakita mo naman kung gaano kalakas sumitit ng sigarilyo, hindi ba? Ay, naku. Saan mo ba nakilala yan? Sa ano? Diyan sa malapit. Malapit na ano? Ate, di naman importante kung saan kami nagkakilala. Siya ang gusto ko. Saan mo nga nakilala? Waitress siya. Diyan sa resto bar sa Bell. Pwede ayun. Ay naku naman, pipili ka rin lang na seseryosohin. Isa pang waitress lang. Huwag mo naman hamakin ang pagiging waitress niya. Marangal na trabaho yun, Ate Ibiang. Ay naku, hindi siya mukhang marangal. Ang tingin ko sa Rosanang yan, peperahan ka lang. Ate, mahal niya ako. Hindi na siya sumama sa ibang customer. Sa akin na lang. At ang lagay niyan, dati siyang sumasama sa ibang customer. Ay, por Diyos por santo, que horror! Ate naman, nasa edad na ako, ano? Nasa edad ka na nga talaga. At ako mismo nang tutulak sa'yo mag-asawa na. Pero hindi naman sa ganyang klaseng babae. Wala naman ako nakikita masama sa pagkatao ni Rosana. Kung yung paninigarilyo niya ang hindi mo nagugustuhan, patitigilin ko siya. Ayan, tama. Kung disente siya, hindi siya maninigarilyo. At patigilin mo siya sa pagtatrabaho sa bar. Baka sakali, ito'y baka sakali lang ha, na matanggap ko siya para sa'yo. Ay, mahirap talaga manalo sa inyo. Nandadaya yata kayo eh. Malas na naman ang araw natin. Halika, magkape muna tayo. Mauna na tayong maghanda sa trabaho natin. Ay, mabuti pa nga. Hindi ka na sa taas, manigo na tayo para alam mo na, fresh na fresh kapag umaraw sa mga customer mamaya.
Pinatitigil na ako ni Nando. Ha? Pinatitigil saan? Sa pagtotongit? Paninigarilyo? Saan? Sa pagiging waitress. Sandali, magsisindi ako ng yosi. Bakit ka pinapatigil sa bar? Kasi raw, kami na. Para raw wala na siyang pinagseselosan. Buti kung payagan ka ng mamasan natin. Hindi rin naman ako pumayag. Nakilala niya akong ganito. Dapat tanggapin niya akong ganito. Itong gusto kong buhay. Hindi niya ako dapat pigilan sa mga gusto ko. Tama! Teka, paano kung yung pagyosi mo at yung pagsasugal, ipatigil din niya? Hindi rin ako susunod sa kanya. Pero na lang kung lagi niya akong bibigyan ng maraming pera. Baka sumunod talaga ako sa kanya. Ay nako, wag na wag kang pa-under ha. Kasi pag nakita niyang takot ka sa kanya, naku, lalo ka pa niyang pagbabawalan. Ganyan ng mga lalaking yan. Itatato tayong parang robot na dapat sunod-sunuran lang sa mga gusto nila. Tapos kapag nagsawa naman sila, iiwan din naman tayo. Tama ka, Maya, pero aaminin ko na sa'yo. Mahal ko na rin naman si Nando, kaya pag niyaya niya ako magpakasal, papayag na ako. Ay wow! Hindi charot yan? Ano ba yun? Akala ko naman wala sa bokabularyo mo yung kasal na yan. Dahil kay Nando, nagkaroon ako ng desire na magpakasal na. Gusto ko talaga siya eh. Hindi ako magsasawa sa'yo, Rosana. Mahal na mahal kita. Nando, mahal na mahal din kita. Magsama na tayo. Pero may utang pa ako sa mamasan namin. Hindi niya ako pakakawalan ng basta-basta. Ako ang kakausap sa kanya. Uhulugan ko ang naging utang mo. Hindi ko alam kung papayag siya ha. Saka na natin problemahin yun. Ito na muna. Ito tungkol sa ating dalawa. Nando, sasama ako sa'yo kahit saan. I love you. I love you. Pasipol-sipol ka pa ngayon, ha? Mukhang naka-score ka na naman kay Rosana kagabi, pre, ah. Masarap talaga kapag may nagmamahal sa'yo, Aldo. Kaya humanap ka na rin ng babaeng para sa'yo. Nando, seryoso ko na ba kay Rosana? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Siya na ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Eh, di pa kasalan mo na. Yun lang naman ang kulang sa inyong dalawa, eh. Ang makasal. Pag-iipunan ko muna, pare. Gusto ko naman kahit papaano ay may malaking salo-salo kung sakali. Oo. Tsaka tayo rin ang magkakatay ng ihahanda nyo, di ba? Oo naman, dapat lang. Para hindi na tayo magbayad ng matadero. May isa lang maliit na problema, pare. Ano naman ang pwede maging problema, pre? Sa nakikita ko, sa'yo na lang sumasama si Rosana. Hindi na siya na ilalabas ng ibang customer sa bar. Oo nga, pare. Pero si Ate Ibiang kasi. Ano naman ang Ate Ibiang mo? Ayaw niya kay Rosana. May bisyo raw at mukhang peperahan lang ako. Hindi naman siguro tamang sabihin na peperahan ka lang. Nakita ko naman kasing mahal ka talaga ni Rosana, pare. Pero yun nga lang, naninigarilyo, umiinom at nagsusugal. Pero kung mapapakiusapan mong ihinto niya yung mga bisyo niya at nakinig siya sa'yo, wala na magiging problema pa. Sigurado matatanggap na siya ng ate mo. Sana nga, Aldo. Sana nga ganyan lang kadali. Kausapin mo si Rosana. Pakiusapan mo, pare. Kung talagang mahal ka niya, iiwasan niya ang mga bisyo niya. Kanina ka pa halo ng halo sa kape mong yan Hindi mo naman iniinom. Para kasing sama ng tiyan ko eh. Pagbangon ko parang nahihilo ako at... Teka lang, Maya Uy, teka. Uy, ano nangyari sa'yo?
Kakagising mo lang, nagsusuka ka na dyan. Teka nga, lapitan nga kita. Oh. Uy, ano? Ayos ka lang? Sama ng pakiramdam ko, Maya. Ako naman, ano bang kinain mo kagabi? Hindi ko alam eh. Dati naman tayong kumakain ng pansit bago matulog Tapos umiinom tayo ng tigisang beer. Yun lang, pero dati natin ginagawa yun. Patingin ka na kaya sa doktor? Tingnan mo na mamutla ka. Nanghihina ako, Maya. Naku, maupo ka nga muna dito. Halika. Guminhawa ng konti yung pakiramdam ko nung makasuka na ako. Teka lang, Rosana ha. May nangyari na ba sa inyo ni Nando? Di ba may nangyari na sa inyo? Oo, boyfriend ko na siya. Katunayan, gusto na nga niyang huminto ko sa pag-waitress eh. Kaya ako naitanong. Kasi alam mo, baka buntis ka, girl. Ha? Magkaka-baby na kami ni Nando? Lokaret, masaya ka pa? Kasi, baka kung totoong buntis nga ako, payagan ako ng mamasan natin na huminto sa pagtatrabaho. At gusto mo rin talagang huminto? Uy, ano ka ba? Sayang ang pera. Sabi ni Nando, siya raw ang bahala sa akin. Magbubuhay rin na daw ako. Hindi ko na kailangan mambola ng mga customer para mabigyan ako ng tip. Ay, naku, bahala ka. Pero ako hindi pa ako ready na matali sa isang lalaki. O kahit sa isang relasyon. Gusto ko malaya ako at magagawa ko kahit anong gusto ko sa perang kikitain ko. Ganon. Darating din sa buhay mo, nagugustuhin mong makapag-asawa na, no? Siguro. Basta alam ko hindi pa ngayon. Pero teka lang ayaw mo rin lang magpatingin sa doktor. Bumili ka na lang ng pregnancy test kit. Meron niya sa butika. Madali lang naman gamitin yun at malalaman mo agad kung buntis ka nga ba o hindi. Nando, hindi muna ako sasama sa'yo sa pagpunta mo sa Sabel, Maraming bayarin sa bahay. Kailangan ko munang unahin yun, pre. Sayang naman. Yun na nga lang libangan natin eh. Ikaw lang naman ang nalilibang Lalo na kapag na-table mo na si Rosana. Girlfriend ko na nga. Kaya hindi na kailangan i-table pa. Oo, alam ko naman. Kaya nga dapat ibahay mo na, pre. Lapit na mangyari yan. Para din hindi ka na nag-aaksaya ng pera sa Sabel. Yan nga ang pag-uusapan namin mamaya pagbisita ko sa kanya. Yan nag-message. Teka Aldo, titingnan ko lang Sino? Nagpapalengke ba? Baka may ipakakatay na baboy, pre. Hindi Aldo. Si Rosana. Kung pwede raw akong pumunta ngayon sa Sabel. May importante raw siyang sasabihin. Pero sarado pa ang Sabel sa ganitong oras Nakalimutan mo na. At silang waitress, doon nakatira sa second floor ng Sabel. Bakit ka kaya pinapupunta? Yun nga alamin ko. O siya, sige, maghiwalay muna tayo. Pupuntahan ko na si Rosana. Ano to? Nando, result ng pregnancy test kit. May guhit tong plastic na bagay na pinakikita mo sa akin. Ano ba ibig sabihin nito? Nando, buntis ako. Wow! Magiging tatay na ako? At nanay naman ako. Magkaka-baby na tayo. Wow, talaga! Lalo kitang minahal, Rosana. Magkaka-baby na tayo. Salamat na tuwa ka. Talagang masayang masaya ako. Magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. Nando. Talagang dapat ka nang huminto sa pagiging waitress. Pero si Mama-san... Rosana, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ako na ang kakausap sa kanya. Kung may utang ka pa natitira sa listahan niya, ako na ang magbabayad. Ako na ang mangangako sa kanya. Ang mahalaga, maging ligtas kayo ng baby natin. Hanggang manganak ka. Swerte mo
Pinayagan ka ni Mama sana umalis na dito. Swerte ba ang tawag doon? Babayaran pa rin naman ni Nando ang utang ko. Sa bagay. Pero, magkikita pa ba tayo? Ano ka ba, Maya? Malapit lang dito ang bahay ni Nando. Siyempre pwede mo akong bisitahin doon. Talaga? Pwede? Oo, Maya, pwede. Hindi rin naman ako papayag na ilayo ako sa inyo ni Nando, no? Ay, salamat naman. Makakasama pa rin namin ikaw naman, Tong Its. Siyempre, mamimiss ko yung mga laro natin. Dapat isalin nyo pa rin ako, ah. Ang tanong, papayagan ka pa kaya ni Nando na magsugal? Na doon mismo sa bahay niya. Kung hindi siya papayag, edi ako dadayo dito. Yun naman pala good. Maya, hindi porke makikisama na ako kay Nando, puputulin ko na ang pakikipagkita sa inyo. Kaibigan ko pa rin kayo, no? At magiging boring naman ang buhay ko kung nasa bahay lang ako palagi. Tama yan. Tama talaga yan, Rosana. Kaya kung bawal magtong-it sa bahay ni Nando, ako ang dadayo rito para makasama ko kayo. Nando, pwede ba tayong mag-usap sandali? Bakit naman natin ibiyang? Hindi ba, sabi mo, buntis na si Rosana. Kaya, nagsama na kayo. Oo, ate. Di ka ba natutuwa? Magkakaroon ka na ng pamangkin? Excited din naman ako na magkaroon ng pamangkin, pero Nando naman. Ano bang problema, ate? Tungkol ba sa pagsasama namin na hindi kasal? Bukod dyan, may napansin pa akong isa. Na ano naman, ate? Diretsuin mo na ako. Pinaninigarilyo pa rin siya. Hindi ka ba nahihilo sa usok? Panay ang hit-hit buga. Nakilala ko siyang naninigarilyo. Kaya hinahayaan ko na lang. Hindi naman yun ang problema. Buntis siya. May masama sa pinagbubuntis niya yun. Sino may sabi? Ay nako, hindi ako Dr. Nando. Pero alam ko nakakasama yan sa nakakalanghap ng usok. At sa mismong naninigarilyo. Gaano pa kaya sa pinagbubuntis niya? Lalo nang masama sa bata yun. Sa batang nasa tiyan niya. Hayaan mo na, ate. Pagsasabihan ko na lang. Aba. Wag mo lang pagsabihan. Patigilin mo na sa paninigarilyo. At masama talaga yan sa katawan. Huwag ka masyadong mabait, ha? Kailangan, rendahan mo si Rosana. Parang naiinis yata ang ate ibiyang mo sa akin. Ano bang isinumbong sa'yo? Wala siyang isinumbong. Concern nga siya sa'yo at sa baby natin. Paano concern? Akin na nga yan. Patayin muna natin yung yosi mo. Uy, kakasindi ko lang yan. Tama na muna. Tungkol sa yosi ko ba sinabi ng ate mo? Oo. Nag-aalala siya sa'yo at sa baby natin. Bakit? Masama raw kasi sa katawan ng yosi. Teenager pa lang ako, nag-yosi na ako. Bakit buhay pa ako hanggang ngayon? At hindi rin ako nagkakasakit. Kung talagang masama to sa katawan, dapat may nararamdaman akong hindi maganda. Pero okay naman ako. Mahal, naiintindihan kita. Pero pwede bang makiusap? Ano na naman? Habang buntis ka, tumigil ka muna sa pagyoyosi. Para naman yun sa baby natin. Alam mo naman ito na lang kasiyahan ko. Kaunting tiis lang naman. Hanggang makapanganak ka. Sige na nga, basta pagkapanganak ko, hayaan mo na ulit ako sa gusto ko, ah. Oo, mahal. Promise ko yun. Pakailamera kasi ate mo, eh. Huwag mo na siyang sisihin. Sabi ko naman sa'yo, concerned lang si Ate Ibiang sa inyo na baby. Nakaswerte ka rin ba sana? Nakakadalawang panalo ka na sa laro natin, ha? Swerte tong pinagbubuntis ko. Pang ilang buwan na nga yung pinagbubuntis mo? Kabuwanan ko na, Maya, kaya nga inip na ako sa bahay, eh. Paano pag nagising si Nando at nalaman niyang narito ka, nagsusugal? Sabihin ko, sinundo mo ko, niyaya mo ko dito. Ay, papaharap ko talaga ako, balasahin na ulit tong baraha. Isang round pa tayo, Uuwi na siguro ako. Nakadalawang panalo na ako, eh. Matutuwa si Nando na parami kong iniwan niyang pera sa akin kahapon. Pag nalaman naman niya nagsugal ka, nako,
Mag-aaway lang kayo. Huwag mo na sabihin sa kanya. Hindi naman siguro. O siya, sige na mga kasama, uuwi na muna ako ha. Maya-maya maghahanda naman si Nando para magtrabaho. Dapat nakabalik na ako sa bahay bago siya magising. Oh, teka. Ba't napahawa ka sa balakang mo? Dumadalas na yung pagsakit, Mai. Bakit kaya ganito? Naku, ano ka ba, Rosana? Kung kabuanan mo na, baka mangangana ka na. Oh, Nando, kamusta na? Isinugod daw dito sa health center si Rosana. Oo, ate. Manganganak na nga siya. Kanina pa nga ako naghihintay rito sa labas ng klinik. Hindi ba natin pwedeng makita? Dito lang daw ako pwede maghintay. Kamusta na kaya si Rosana? Tahimik na tahimik sa loob. Doktora, matagal pa ba? Malapit na, Rosana. Konti pa. Hindi ko na kaya, Dok. Kaya mo yan. Malapit nang lumabas ang ulo ng bata. Sige na, umili ka ulit. No! Ayan na, Rosana. Kaya mo yan. Kaya mo manganak ng normal. Sige pa. Ilo lang. Hindi ko na kaya! Kaya mo. Lumabas ang ulo ng bata. Umili ka ulit. Para mailabas na namin ang katawan. Konti na lang, Rosana. Konti na lang. Ayan. Lumabas na, Rosana. May isa pa. May isa pa? Oo, kambal ang anak mo. Kaya umiri ka ulit, ha? Kailangan makalabas ang isa pang baby. Tingnan mo, Nando. Ay, napakaswerte mo. Kambal ang anak mo. Pero isang babae at isang lalaki. Oo, Ate Ibiang. Tuwang-tuwa talaga ako nang malaman kong kambal sila. Basta ingatan mo ang mga batang ito, ha? Sila ang magdadala sa'yo ng swerte. Pero sana pala nga, Ate Ibiang. Swerte na ako. Kung yan ang paniniwala mo, hindi na lang ako kokontra. Basta ang importante, nakikita kong masaya ka. Talagang masaya ako, ate. Na-realize ko, tama ka. Dapat talaga noon pa ako bumuo ng pamilya. Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi ka pa naman matandang binata. Hindi pa nga. Pwede pa naming sundan ng kambal. Nako, mahirap ang buhay ngayon, Nando. Itong kambal mo, sila na lang aalagaan nyo. Mahal na ang gastusin pagka nag-aral na sila. Kailangan mong magdoble kayod nun. Ganun ba, ate? Ay, oo, maniwala ka sa akin. 3 sa anak ko nag-aaral pa hanggang ngayon. Kaya, naku, hindi pa rin kami makapagpahingang mag-asawa. Makakapag-relax lamang kami kapag nakapagtapos na sila ng kolehiyo. Oh, nagising na yung isa. Baka basa na yung lampin, ha? Gisingin mo na si Rosana. Hayaan na natin siya magpahinga. Ako na muna mag-aalaga sa kambal ko. Ay naku, paano sa trabaho mo mamayang madaling araw? Kaya ko pa, Ate Biang. Sa ako nagigisingin si Rosana kapag pupunta na ako sa palengke. Kanina ka pa tahimik, Nando, ah. Dati, makwento ka sa buhay nyo. Ngayon, ilang araw ka lang ganyan. Pagdating mo rito sa Katayan, trabaho ka lang ng trabaho. Kulang lang ako sa tulog, Aldo. Mas madalas na ako nag-aalaga sa kambal. Anong ginagawa ni Rosana? Ayun, pare, nagpapahinga. Bakit? Nasa bahay lang naman siya. Bakit kanya hindi tulungan sa pag-aalaga? Pag narito ako sa katayan ng baboy at baka, siya naman ang nag-aalaga sa kambal. Kaya pag nasa bahay ako naman ang pumapalit sa kanya. Oh, naiintindihan mo na ba? Pero kulang ka kamo sa tulog, di ba?
Tapos si Rosana, may panahong magpahinga? Baka kailangan mo rin magpahinga, pare. Nangangalumata ka na, oh. Kaya ko pa, Aldo. Para sa mag-iina ko. Wala akong hindi kakayanin. Talagang sabik na sabik ka magyosi, ah. Oo naman, Maya. Teka, sisindihan ko na, ah. Ay, sa wakas, nakatikim mo ulit. Oh, kamusta naman ang pag-aalaga sa kambal mo? Nakakapagod. Pagtulog sila, naglalaba ako ng maliliit nilang damit. Tapos, pagising, pinapadede ko. Breastfeeding, mas matipid. At sabi sa health center, mas mabuti yun sa baby. Naku, aba ha. Huwag ka namang magpakalosyang dyan. Alalahanin mo, hindi pa kayo kasal ni Nando. Baka isang araw, hiwalayan ka na lang yan. Dapat mag-beauty ka pa rin, ha? Pag nangyari yun. Hindi ako iiwan ni Nando, no? Mahal na mahal kaya ako nun. Sana nga. Maya, pag may laro kayo, sunduin mo ko rito, ha? Nangangati ng kamay kong humawak ulit ng barahay. Oo naman, no. Susunduin pa kita. Pero, paano tong kambal mo? Ano, paano? Paano ka magsusugal kung bitbit mo sila? Iiwan ko sandali, narito naman sila sa kuna. Sasaglit lang ako sa lugar nyo. Sige, ikaw ang bahala. Pero, sigurado ka bang ligtas na basta na lang silang iwan ng walang kasama dito? Oo naman, sa loob ng panahong magkasama kami rito ni Nando, wala namang pumasok na magnanakaw o kahit ano rito. Safe ang lugar na to. Ang sarap ng tulog ng kambal natin. Oo nga, Nando. Sa tingin ko, magiging mabait na bata ang kambal natin. Kanino pa ba sila nagmamana? Oo, alam ko. Mana sila sa'yo. Mabait ka naman talaga, eh. Maupo ka na rin at kumain. Para pag nagising sila, iiyak na naman ang mga yan. Gatas lang naman ang katapat ng iyak nila. Yun nga lang, hindi ko sila kayang padidehin ng sabay. Isa lang ang kayang suportahan ng braso ko. Okay lang, mahal. Naiintindihan naman kita. Salamat, ha. Binigyan mo ako ng anak na kambal. Lahat ng pagsisikap ko bilang matadero. Para sa inyo. Gusto ko maibigay ang lahat ng kailangan mo. Pati na rin ang mga anak natin. Salamat, Nando. Sana lang, hindi totoo nakarating na balita sa akin. Anong balita yun? Na bumalik ka sa pagsusugal at paninigarilyo? Ha? May nakakita sa'yo na lumalabas at sumasama kay Maya. Nando, may binili lang kami ni Maya at saka bumabalik din agad ako rito sa bahay. Hindi ko iniiwan ang matagal ang kambal natin. Kung may kailangan kang bilhin, i-text mo na lang sa akin at ako ang bibili. Ayokong basta mo iniiwan ang kambal natin. Delikado yun, Rosana. Sandali lang naman ako lumabas. Wala na ba akong karapatan gawin ang gusto ko? Ako rin naman nagsasakripisyo, mahal. Pagkagaling ko sa Katayan, diretso na ako umuwi. Hindi na ako nag-happy-happy kasama ni Aldo. Basta natapos na ang trabaho ko, umuwi kaagad ako. Dahil alam kong kailangan kitang tulungan mag-alaga ng mga anak natin. Dahil mahalaga kayo sa akin. Dahil mahal ko kayo ng kambal natin. Mahal din naman kita. Ayoko lang yung parang ako pa yung lumalabas na sinungaling. Ang sinasabi ko lang, huwag kang lumabas na basta mo iiwan ng kambal na walang kasama rito. Kung sasaglit ka kay na Maya, sana yung narito ako. Hindi mo naman ako papayagan. Papayagan kita. Papayag na ako. Basta, huwag kang magsusugal. At ihinto mo na talaga ang pagyoyosi. Yan ang mga libangan ko. Gusto mong itigil ko? Ano bang gusto mong gawin sa akin? Maging sunod-sunuran na lang sa'yo? Nung buntis ako, pinagbigyan na kita. Tumigil ako sa yosi dahil natakot kang maapektuhan ng ipinagbubuntis ko. Sabi mo pa, pagkapanganak ko, pwede na ulit ako magyosi ngayon. Tapos ngayon, ayaw mo na talaga? Paano naman yung feelings ko? Hindi na ba ito mahalaga sa'yo? Ikaw na lang palagi ang nasusunod sa bahay na to. Hindi sa ganun, Rosana. Sana naman buksan mo ang isip mo. Para rin to sa kapakanan mo. Wala nagsusugal na umunlad ang buhay. May dalawa na tayong anak na kailangan itaguyod. Yan palang kailangan matuto na tayong magtipid at mag-ipon. Ganun na naghahanda para sa kinubukasan. Di naman kita hinihigpitan o dinidiktahan. Ang gusto ko lang,
Makita mo na may mga bagay tayong kailangang isakripisyo para sa kinabukasan ng kambal natin. Sana. Si Maya to. Natanggap ko yung text mo ha. Nagpapasundo ka kung may laro na sa Sabel. Maya, bihis na ako. Ready na magsugal. Teka, paano yung kambal? Iiwan mo na lang? Oo, tulog naman sila eh. At mahaba na silang matulog ngayon. Sandali lang naman ako manonood sa inyo at makikipagkwentuhan. Tapos babalik din agad ako rito. Okay. O tayo na. Maraming bago nangyari sa Sabel. Marami kang masasagap na chismis. Okay, teka, ipapadlock ko lang tong pinto. Mas magiging safe ang kambal kung nakalak tong pinto. Ayan, nakalak na. Tayo na, Maya. Aba, bang klase ang buhos ng ulan na ito ah. Ay naku, kasaglit nga muna kina Nando. Kamustahin ko na rin si Rosana. Wala pa naman ngayon si Nando at nasa trabaho. Naku po, hindi sapat itong payong ko. Malakas talaga ang ulan nito. Sama pang hangin, pambihira naman. Paano mo may tao sa bahay ni Nando? Kasi hindi pa ang ilaw sa labas. Aba, naku po naman, baha pa sa kalye. Kailangan gisingin ko si Rosana. Baka pasukin ng tubig baha ang bahay nila. Rosana! Rosana, si Ibiang to! Rosana! Rosana, lumipat muna kayo sa amin! Mahana sa karsada! Naku, baka pasukin kayo ng baha dyan! Ako, kapadak ang pinto. Ano kaya ni Nando ang mag-ina sa palengke? Ako, mabuti pa i-text ko na nga lang itong si Nando. Tatanong ko nga. Hindi pa tayo makakauwi nito, pre. Lakas ng buhos ng ulan, oh. Hindi nga sinasagot ng Rosana ang tawag ko. Ring lang ng ring ang phone niya. Baka maimbing ang tulog. Ayan. Si Rosana na siguro yan, pre. Hindi pare. Si Ate Ibiang nag-message. Tinatanong niya kung kasama ko ang mag-ina ko rito sa Katayan. Kasi nakapadlock raw ang pinto ng bahay ko. Pero wala naman sila rito. Ano sabi mo? Iniwan mong natutulog lang ang mag-iina mo, di ba? Oo nga, ganun na nga pare. Kung ganun, bakit nakapadlock yung pinto nyo? Ay, naku, pambihira. Baka tumakas na naman si Rosana. Tumakas? Bakit tatakas? Inakadena mo ba? Hindi, Aldo. Tumatakas siya. Iniiwan niya ang kambal para magsugal. Wow, pare. Delikado yan. Tingnan mo, ang lakas ng ulan ngayon. Mababasa sila mag-iina. Hindi nga yan na yung kinakatakot ko, Aldo. Minsan na siya umalis nang hindi ko alam at iniwan niyang walang kasama ang kambal namin. Paano ngayon yan? Susugod na ako sa ulan. Kailangan masiguro kong ligtas sa mga anak ko. Sumugod sa ulan, malakas pa Rosana. Pero Maya, baha na sa kalsada. Ang kambal ko, wala silang kasama sa bahay. Pero delikado nga, madilim sa labas. Baka mahulog ka pa sa may manhole niya, no? Hindi, Maya. Kailangan umuwi na ako. Kinakabahan ako eh. Tumataas yung baha sa kalsada. Baka pasukin yung bahay namin. Teka, uy! Rosana! Sandali, hintayin mo ako! Pare, hanggang bewang na ang tubig ng baha dito sa kalsada. Hindi pare. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sa mga anak ko. Nakapadak ang pinto nyo, oh.
Wala siguro si Rosana. Baka isinama ang kambal. Teka, bubuksan ko lang ang padlock. Kailangan masiguro ko wala sila rito. Ako po, sana wala sila. Ayan, nabuksan mo na pare. Pero baha rin sa loob eh. Ang hirap itulak ng pinto para mabuksan. Pagtulungan natin, Aldo. Ayan. Unti-unti na bumubukas ang pinto. Pero umaapaw pa rin ang baha. May lumulutang pare. Pare, ang mga anak ko. Aldo, sagipin natin sila. Tulungan mo ako, sagipin natin sila. Lumaban kayo, mga anak. Huwag niyo akong iiwan. Papunta na tayo sa ospital. Ililigtas ko kayo. Huwag niyo akong iiwan. Oh, saan ka galing? Isinugod sa ospital ang kambal. Bakit? Anong nangyari? Nagtatanong ka pa? Pinasok lang naman ang baha ang bahay nyo. At dahil nakapadak ang pinto, nakala kong walang tao. Yun pala, iniwan mo yung kambal. Saan ka nagpunta, ha? Saan, Rosana? Pero Ate Ibiang, sumaglit lang naman ako saan. Nalunod ang kambal. Nalunod ang kambal. Nalunod sila sa baha. Hindi. Saang ospital sila dinala? Sabihin mo sa akin, Ate Ibiang, saang ospital sila dinala? Wala na sila. Dead on arrival dito sa ospital. Alis ka na. Gusto ko silang makita. Wala kang karapatang makita sila o lapitan man lang! Mga anak ko sila! Ako ang kanilang ina! Bakit to nangyari? Bakit mo sila pinabayaan? Anong klase kang ina, Rosana? Hindi ko sinasadya. Tulog sila nang iwan ko. Ang totoo, sandali lang naman ako umalis. Talagang babalikan ko sila agad pero umulan ng malakas. Hindi ko to matatanggap, Rosana. Hindi ko to matatanggap. Gusto ko silang makita. At hindi ka lalapit sa kanila. Hindi ka lalapit. Wala kang karapatang maging ina sa kanila. Ikaw pumatay sa mga anak ko. Hindi! Huwag mong sabihin niya, Nando. Mahal ko sila. Anong klase pagmamahal, Rosana? Dati mong iwan sila na walang kasama. Para ano? Para sa'yo ang libang? Para sa'yo kasi yan? Hindi ka dapat naging ina. Wala ka kwentang tao. Habang ang ibang ina, sasakripisyo ang buhay nila para sa kaligtasan ng mga anak nila. Pero ikaw, anong ginawa mo? Iniwan mo sila. Iniwan mo. At nakaya ng konsensya mo na iwan sila. Ang mga anak natin na sanggol pa. Iniwan mo walang kasama. Kung sana man lang, ibinilin mo sila kay Ate Ibiang. Maniniwala pa akong mahal mo sila. Mahal ko sila. Lumayo ka sa harap ko! Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong to! Pinatay mo ang mga anak ko. Pinatay mo sila! Pinatay mo sila! Nakikiramay ako. Kapal ng mukha mo. Punta ka pa rito.
Sabay po kami. Kayo nga nangungunsinte sa bisyo ni Rosana. Iyak na iyak si Rosana. Ayaw mo raw siyang palapitin sa kambal. Wala siyang karapatang maging ina nila. Nakipag-usap na ako sa otoridad. Pwede siyang managot sa nangyari sa mga anak ko. Ano? Nando, ididemanda mo si Rosana? Oo, Maya. May batas na umiiral sa bansa natin. Pinabayaan niya ang mga anak naming sanggol pa. Siya ang may kasalanan kaya sila nalunod. Pero Nando, hindi naman ginusto ni Rosana yung nangyari. Hindi niya ginusto. Pero sa halip protektahan niya ang kambal ko, pinili niyang tumakas habang nasa trabaho ako. Para ano? Para maglibang? Magsugal? Makipag-inuman sa inyo? Mas malakas ang tawag ng bisyo niya kaysa ang responsibilidad na protektahan ng mga anak namin. Nando naman, hindi ka ba naaawa kay Rosana? Sising-sisi na nga yung tao sa nangyari. Kasalanan niya yun. Paano ako maawa? Kailangan niya magdusa. Walang kapatawaran ang ginawa niya. Ang mga anak ko. Kawawa ko mga anak. Walang kalaban-laban na lunod at namatay. Ana, Ana, tatagan mo ang loob mo, ha? Nando, hayaan mo makita ko sila sa huling pagkakataon. Rosana, anong ginagawa mo rito? Mga anak ko sila. Nang mamatay sila, naputol na ang pagiging ina mo sa kanila. Hindi ako papayag na hindi sila makita bago ilibing. Hindi ka ba talaga makikinig? Maghintay ka rito! Nando! Nando! Ano gagawin mo? Hoy! Ano kinuha mo sa ilalim ng silya? Aldo! Tawatin mo nga si Nando! Pare, tama na yan. Hayaan mo na si Rosana. Itak! Itak ang kinuha niya! Bakit hawak mo yung itak na yan? Bitiwan mo yan, Nando! Bitiwan mo! Wala ka kwentang ina! Wala ka kwentang asawa! Ito, ano ba bagay sa'yo? Isinugod sa ospital si Rosana. Mabubuhay siya kahit nataga mo siya sa balikat. Dapat pinabayaan niyo nang mapatay ko siya. Wala na rin na mahalaga ang buhay ko. Patay na ang mga anak ko. Nando, tingnan mo nga yung kalagayan mo ngayon. Nandito ka sa city jail dahil sa ginawa mo kay Rosana. Siya ang dapat nakulong, hindi ikaw. Wala na akong pakialam. Patay na ang kapal ko. Patay na. Nando, hindi natin makakamit ang hustisya kung sisirain mo yung buhay mo. Ano naman ang gusto mong gawin ko, Ate Ibiang? Tibayan mo ang loob mo. Itutuloy natin ang demanda laban kay Rosana. Makulong man siya dahil sa kapabayaan niya, hindi na mabubuhay ang kambal ko. Pero mabibigyan naman natin sila ng hustisya. Ate Ibiang. Nando, lakasan mo ang loob mo. Mangangalap kami ng pampiyansa para makalabas ka rito, ha? Pero ipangako mo sa akin, hindi mo na muling sasaktan si Rosana. Ay, mabuti na lang maraming umaawat kay Nando. Ay, bakit kasi nagpumilit ka pang pumunta sa libing ng mga anak mo? Mahal ko sila, Maya. Hindi ko gusto ang nangyari. Rosana, naiintindihan kita. Pero sa sobrang galit ni Nando sa'yo, kaya kanyang patayin. Nakita mo naman, di ba? Kaya pag nakalabas ka rito sa ospital, kapag magaling na yan sugat mo sa balikat, bumalik ka na sa atin, ha?
Huwag ka namang papakita sa Nandong yun. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Ay naku, Rosana, wag ngayon. Hindi ito yung tamang panahon. Pero hindi ko sinasadya ang lahat. Dati ko naman silang iniiwan pag tumatakas ako at okay naman sila pagbalik ko. Bakit ng araw na yun? Umulan ng malakas at nagkaroon ng baha. Bakit, Maya? Ay naku, Rosana, hindi ko rin masasagot yan. Sana namatay na rin ako. Ay naku, huwag mo naman sabihin yan. Paano pa ako magpapatuloy sa buhay habang daladala ko sa konsensya ko ang pagkawala ng mga anak ko? Rosana, kailangan pag-aralan mo patawarin yung sarili mo. Paano? Hindi ko alam kung paano. Siguro simulan mo sa paghingi ng tawad sa puntod ng kambal mo. Maya. Pero sa ngayon, magpagaling ka muna ha. Kailangan magpalakas ka, Rosana. Huwag ka sa aking humingi ng tawad. Si Nando. Sa kanya ka dapat humingi ng tawad. Pero ayaw niya akong harapin. Galit na galit pa rin siya sa akin. Wala akong maitutulong sa'yo, Rosana. Ate Ibyang, nagsisisi na ako. Araw at gabi, iniiyakan ko ang nangyari. Kung pwede lang sana, kunin na rin ng langit ang buhay ko. Ay, naku. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa'yo. Pero sa paglipas ng panahon siguro, matatanggap din natin lahat ang nangyari. Pero sa ngayon, mas makakabuti sigurong lumayo ka na muna sa lugar na to. Huwag mo akong gawing padrino, Rosana. Wala akong may tutulong sa'yo. Pati ba ikaw galit ka sa akin? Hindi ako galit sa'yo, Rosana. Wala kang kasalanan para sa akin. Pero, yung pakiusap mong tulungan kitang makausap si Nando, hindi ko pwedeng gawin yan. Sa ngayon, hindi pa pwede. Aldo. Alam mo, masyadong masakit ang nangyari. Kung nagdurusa ka, ganun din ang kaibigan ko. Sana wag na niyang ituloy ang reklamo niya sa akin. Aldo, ayoko makulong. Okay, sige. Ipaparating ko sa kanya yan, pero wala akong maipapangako sa'yo, Rosana. Galit at pagdadalamhati ang pinagdadaanan ng kaibigan ko ngayon. Siguro, baka sa paglipas ng panahon, huhupa ang galit. Malay natin, papatawad ka rin niya. Pero hindi pa sa ngayon. Hindi pa sa ngayon. Patawad mga anak. Hindi ko kayo naprotektahan. Wala ko nung panahon kailangan nyo nang sasagip sa inyo. Nando, lakasan mo ang loob mo. Hindi ko matanggap, Aldo. Hindi ko pa rin matanggap. Kailangan magpatuloy ang buhay, Nando. Anong klaseng buhay, Aldo? Wala na ang mga anak ko. Pare, kung nasaan man sila ngayon, tahimik na sila. Wala nang pagdurusa. Sana nga, dahil hindi mawala sa isip ko kung paano sila nahihirapang huminga habang nalulunod sa ragasan ng tubig baha. Nando, walang may gusto sa nangyari. Walang may gusto. Pero kung hindi sila iniwan at pinabayaan ng kanilang ina, sana buhay pa sila. Nando! Habang buhay itong dadalhin sa konsensya ni Rosana. Nagdurusa na rin siya ngayon, pare. Dapat lang, Aldo. Dapat lang. Hindi mo na ba talaga siya matatanggap? Hindi na. Dahil hindi lang ang dalawa naming anak ang pinatay niya. Kundi pati na rin ang lahat ng pagmamahal na narito sa puso ko. Ayoko na siyang makita.
wala nang natitirang dahilan para patuloy pa kami magsama.